Ang mapait na sinapit ng mga anak na babae ni Lot matapos nilang sumiping sa kanya. Minsan mo na rin bang naisip kung gaano kalayo ang kayang dalhin ng kawalan ng pag-asa ang isang tao? Paano kung sa pagsisikap na lutasin ang isang problema, isang sumpa ang nabuo at naipasa mula henerasyon hanggang henerasyon? Ang ginawa ng mga anak na babae ni Lot ay mas nakagugulat kaysa sa inaakala ng marami, at ang naging bunga nito ay mas malala pa. Isipin mo ang lungsod na iyong tahanan na winasak ng apoy at asupre, mga taong nagtatakbuhan at ang kalangitan na nag-aapoy. At sa pagtatapos ng lahat, katahimikan na lamang ang natira. Si Lot at ang kanyang 2 anak na babae ang tanging nakaligtas, mga takas sa isang madilim na kuweba, na palilibutan ng mga bundok at ng bigat ng kanilang nakaraan. Sa isang liblib na kuweba, nabuo ang isang maitim na balak, isang kasalanang lumampas sa moral at espiritual na hangganan. Ngunit bakit nila iyon ginawa? Wala na bang ibang paraan? At higit sa lahat, ano ang kaugnayan ng kwentong ito sa iyo? Huwag mong isipin na ito ay isang lumang istoryang walang kinalaman sa kasalukuyan. Ang mga desisyong ginawa sa kuweba ay nagbunga ng mapait na epekto na tumagal ng maraming siglo at maaaring maging babala para sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Tara at sama-sama nating alamin ang mapait na sinapit ng 2 anak na babae ni Lot matapos itong sumiping sa kanya. Para mas maunawaan natin kung bakit ginawang makipagtalik ng mga anak ni Lot sa kanya, kailangan nating balikan ang nakaraan at intindihin ang konteksto ng istoryang ito. Sa mga hindi pamilyar, si Lot ay pamangkin ni Abraham, isang matuwid na tao na tumanggap ng pangako ng Diyos na magkakaroon siya ng dakilang lahi. Ngunit sa sarili niyang pagpapasya, humiwalay siya kay Abraham at piniling manirahan sa mayamang kapatagan malapit sa Sodom. Isa itong desisyong ginabayan ng panlabas na kagandahan ng lugar, ngunit hindi isinasaalang-alang ang moral na kabulukan ng mga tao roon. Ang tila inosenteng pagpili ay naging unang hakbang patungo sa isang trahedya. Ang Sodom at Gomora ay kilala sa kanilang matindi at kasulam-suklam na kasalanan. Sukdulan ng kanilang kasamaan, kaya't nagpasya ang Diyos na wasakin ang mga lungsod bilang isang kilos ng katarungan. Ngunit dahil sa pagmamahal niya kay Abraham at sa habag niya kay Lot, nagpadala siya ng 2 anghel upang balaan ito. Kahit sa harap ng agarang panganib, nag-alinlangan pa rin si Lot, isang patunay kung paano tayo naitatali ng kasalanan sa mga nakakasirang kapaligiran at gawi. Sa oras ng matinding kapahamakan, nagmamadaling tumakas si Lot kasama ang kanyang asawa at mga anak na babae. Ngunit sa kanilang pagtakbo, isang mahalagang pangyayari ang nagpakita ng likas na ugali ng tao. Sumuway ang asawa ni Lot sa utos ng Diyos at lumingon pabalik sa lungsod. Dahil dito, siya ay naging isang haliging asin. Ang pagkawalan niyang ito ay isang matinding dagok na iwan si Lot kasama ang 2 niyang anak na babae, na ngayon ay nawalan na ng lahat. Sila ay nagtago sa isang kuweba na paliligiran ng kadiliman at tahimik na gumuguho ang kanilang mundo. Ang 2 dalaga ay naniwala na sila na lamang ang natitirang tao sa mundo. Ang takot at kawalan ng pag-asa ang naging tanging kasama nila. Sa ganitong sitwasyon, nagkaroon sila ng maitim na balak, at dito nabuo ang isang desisyong hindi inaasahan. Dahil sa labis na takot at paniniwalang sila na lamang ang natitirang tao sa mundo, nakaisip ang 2 dalaga ng nakakatakot na plano. Nilasing nila ang kanilang ama at nakipagtalik sa kanya upang magkaanak. Sa Genesis 19 na kabanata mula sa 31 berso, sinabi ng panganay sa kanyang kapatid, "Wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo."
Sa kanilang pananaw, ito lamang ang tanging paraan upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Ngunit ang totoo, ito ay bunga ng takot at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil sa halip na maghintay sa plano ng Panginoon, pinili nilang umaksyon sa sariling paraan kahit ito ay mali. Ang bunga ng kanilang ginawa ay 2 anak na lalaki, sina Moab at Ben-ammi, na naging ninuno ng mga Moabita at Amonita. Sa halip na maging pagpapala, ang kanilang lahi ay naging matinding kaaway ng Israel sa maraming henerasyon. Ang ginawa sa loob ng madilim na kuweba ay nagdulot ng alitan at digmaan na umabot ng maraming siglo. Subalit kahit sa gitna ng isang madilim na kasaysayan, may pag-asa pa rin. Mula sa lahi ng Moab ay ipinanganak si Ruth, isang babaeng Moabita na pinili ang Diyos ng Israel. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naging ninuno ni Haring David at kalaunan ni Jesus mismo. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng kasalanan at trahedya, may kakayahan ng Diyos na gawing bahagi ng kanyang dakilang plano, ang kahit sino. Ang kwento ng mga anak ni Lot ay hindi lang isang lumang alamat. Ito ay isang paalala sa atin na ang takot at padalos-dalos na desisyon ay maaaring humantong sa trahedya. Ilang beses na tayong gumawa ng maling desisyon dahil sa pangamba. Ilang beses tayong nagmadali dahil sa tingin natin wala ng ibang paraan. Ngunit sa bawat sitwasyon, ang Diyos ay may plano. Ang tanong, magtitiwala ka ba sa Kanya o pipiliin mong kumilos ayon sa sarili mong paraan? Sa huli, ang kwento ng mga anak ni Lot ay isang patunay na ang takot at kawalan ng tiwala sa Diyos ay maaaring humantong sa madilim na desisyon. Ngunit ito rin ay isang patotoo na kahit sa gitna ng pagkakamali, ang Diyos ay may kakayahang bumuo ng isang mas dakilang plano. Ang kasalanang nag-ugat sa takot ay nagbunga ng isang lahi na sa bandang huli ay ginamit ng Diyos upang ipanganak si Ruth, isang babaeng nagpakita ng matibay na pananampalataya at kabutihan. Sa pamamagitan niya, ang lahi ng Moab ay hindi na natiling isang sumpa, kundi naging bahagi ng pagliligtas ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay isang paalala sa atin. Maaring may nagawa tayong maling desisyon sa ating buhay. Maaring may mga pagkakamali tayong gustong balikan at itama. Ngunit ang Diyos ay laging may paraan para baguhin ang ating kwento. Hindi kailangang manatili tayo sa pagkakasala o sa maling desisyon. May pag-asa, may pagkakataong magsimula muli, at may Diyos na handang akayin tayo pabalik sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat desisyong ating ginagawa, tanungin natin ang ating sarili. Ginagawa ba natin ito dahil sa takot o dahil sa tiwala sa Diyos? Sa huli, hindi kailanman tayo pababayaan ng Diyos, basta't handa tayong maghintay sa Kanyang tamang panahon. Sana'y nagustuhan mo ang bidyong tinalakay natin ngayon. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia,